Di ba? Mga kababayan, laking problema niya talaga, Mr. Marabilla si Sara Duterte. Talagang problema ito ni Sara kasi siya yung nag-utos. Sumunod sa utos ni Sara kahit mali. Di ba? Sumunod. Mga kababayan, si Acosta na i-release kay Latsika. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O sa naging testimony mga kababayan kanina ng hostile witness na si dating OBP, Special Disbursing Officer, si Gina Acosta, malinaw po ang naging revelasyon na ang nagutos na i-release yung 125 million si Sara Duterte. Di ba? Mga kababayan, yung pera, 125 million pesos na cheque, kinobra, inimkas. Ipinasok mga kababayan sa apat na bags. Binitbit mga kababayan papunta sa Office of the Vice President. Ang tumulong sa kanya sa pagbitbit, security ni Sara. Yan ang malinaw. From the BPSP, mga kababayan, tumulong sa kanyang pagbitbit. Kasi hindi man niya kaya yun bitbitin. Napakabigat mga kababayan. At kanino niya itinurn over? Sa commander mismo ng BPSP, BPSPG, si Colonel Latsika. At sabi mga kababayan ni Acosta, nirelease niya kasi yun ang utos mga kababayan ni Sara Duterte. Kaya tinan over niya yung pera, pinagkatiwala niya kay Colonel Latsika dahil yun ang trustee ni Sara Duterte. At malinaw mga kababayan, kinonfirm mismo ni Gina Acosta na yung paggastos ng 125 million na confidential funds, hindi siya parte ng trabaho ng isang security officer. Hindi siya parte ng trabaho ni Colonel Latsika. Pero dahil utos yun ni Sara Duterte na i-release kay Colonel Latsika, ginawa niya mga kababayan. Sumunod siya sa utos na i-release kay Colonel Latsika yung 125 million pesos. So malinaw mga kababayan sa testimony ni Acosta, abang siya po yung accountable officer, siya yung disbursing officer po. Accountable officer, disbursing officer on paper. Pero si Latsika, si Colonel Latsika, na dapat hindi siya ang humahawak ng pera base sa COA rules, pero ibinigay niya pa rin ang 125 million. Itiniwala niya mga kababayan kay Colonel Latsika dahil sa utos ni Sara. Di ba? Mga kababayan, laking problema niya talaga, Mr. Marabilla si Sara Duterte. Talagang problema ito ni Sara kasi siya yung nag-utos. Sumunod sa utos ni Sara kahit mali. Di ba? Sumunod. Mga kababayan, si Acosta na i-release kay Latsika kasi utos nga ni Sara. Malinaw po yung mga payag sa pagtatanong mga kababayan ni Attorney Ligutan. Attorney Ligutan. Nalaman mo na si Colonel Latsika yung may alam paano i-implement yung confidential activities. Kasi nga, yun yung sabi sa inyo ni VP Sara Duterte. Tama po ba? Yes, siya po ang security officer na sinabi ni Vice Presidente. Alright, now, I'm showing you yung transcript, page 140 this time. Do we have it? Page 140. Tanong sa inyo, Representative Luiso, then why did you give all the money to Colonel Latsika? Yung sagot niyo was, because po may utos po ni Ma'am Inday Sara na sa kanya po i-release kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential.
activities. You confirm that? Yes, Your Honor. Madam, since sila Chika yung may alam paano i-implement yung project under confidential funds, siya din yung nag-implement ng mga confidential activities. This time, ma'am, hindi na 2022. This time, for 2023, correct? Same question, Your Honor. Okay, I will repeat the question. Since sabi mo, ipinabigay ni VP Sara yung pera kay La Chica kasi siya yung may alam paano i-implement yung confidential activities. Okay, now, yung tanong is, si Colonel La Chica din, yung nag-implement ng lahat ng confidential activities, this time, ma'am, para sa taong 2023. Tama po ba? Tama po, Your Tama Honor. po. Now, this is the question now. You will agree that handling tsaka yung pagdi-disperse ng 500 million pesos na pera ng bayan, ma'am, pondo ng bayan, hindi iyan trabaho ng isang security officer kagaya ni Colonel La Chica. Tama po ba? Objection, Your Honor. What's the objection? Counsel, what's the objection? Your Honor, the objection is grounded that it's argumentative and it calls for a conclusion, Your Honor. Kindly modify, counsel. It is Okay, now. argumentative. You can modify and get Yes, the response you want from the witness. Yes, ma'am. Yes, sir. Now, Madam Witness, hindi po ba na base sa paragraph 3.27 ng Joint Circular 2015, please flash that one, yun yung trabaho ng isang security officer refers to a personnel who by reason of his duty or employment has been officially designated to have access to security information. Tanong, andyan ba dyan nakasulat na po pwedeng yung isang security officer yung mag-i-implement ng confidential activities tsaka yung mag-disperse ng confidential funds ng isang ahensya like the Office of the Vice President? Same objection, Your Honor. Argumentative and calls for a conclusion. If she knows, counsel, because she answered that she based her actions on the based on JC 2015-1. Ma'am Gina, pakisagot po yung tanong. Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa Joint Circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds? Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor. Kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Ayon po kanina, ma'am? Ayon sa Joint Circular, ayon sa interpretasyon nyo, o ayon sa utos sa inyo? Ayon po sa Joint Circular, Your Honor. Saan po sa Joint Circular? Alam niyo po? At saka, ayon po sa utos ng head of agency kasi meron po siyang security officer na order, Your Honor. Ayon sa head of agency, ayon kay Sara. Pero ang totoo po, wala sa joint circular. Wala yon sa joint circular. Violation po sa sa circular, mga kababayan. Kaya yun ang pinipoint out, mga kababayan, ni Atty. Ligotan. Asan niya dito? Basahin mo kung nasaan. Yun din ang pinupunto ni Chis Escudero. So sumunod lang sa utos talaga ni Sara Duterte. Kahit na mali. Obligado siyang sundin kasi siya yung head of agency, mga kababayan. Si Sara Duterte. Ituloy natin, mga kababayan, para malinaw sa ating lahat. Counsel, your witness. Of course, iisa-isahin natin yan. Sinabi mo nasa Joint Circular, yung basihan, na po pwede yung security officer, okay, mag-disperse ng
confidential funds. Ma'am, I will give you all the time you will need. Basahin, 2015 circular. Saan dyan? Saan dyan makikita yung sinasabi mong pwedeng security officer yung magkasta, disperse? Ayun ang sinasabi ni Anthony Ligutan. Sana niya? Kasi nga, wala. Sukol na sukol. O, ginawa niya yon kasi kahit wala, alam niyang wala. Wala siyang magagawa kasi utos ni Sara. Hindi man dapat siya nag-release doon ng 125 million kay La Chica. ng confidential funds. Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang Special Disbursing Officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is Hirap na siya. So, ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam. Di ako eksperto, Your Honor. Ito yung malinaw na bending dalo. Wala sa circular, pero ginawa nila na mag-release. Ginawa niyang i-release kasi may utos si Sara kahit wala sa circular. Na dapat i-release sa isang security officer ang 125 million, mga kababayan. Itong malinaw na bending dalo. Ituloy natin, mga kababayan. Sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor. Okay, I will tailor, I'll make this narrower. Yung pagdi-disperse, yung pagbabayad, paggagamit ng confidential funds, based sa circular, trabaho ba yan Yan. ng isang security officer? As in answered, Your Honor. Wala pa. Overall na naman kasi wala nga dyan, no? Ano po yun? Trabaho po ba ng isang ng isang security officer yung paggamit ng confidential funds, pag-disperse ng confidential funds? Trabaho po ba yan based sa circular? Basta ang trabaho ko, Your Honor, ako po ang disbursing officer, Your Honor, ang pagpa-implement po ng various confidential activities in relation po sa confidential fund, Your Honor, ay saklaw po sa trabaho ng security officer, Your Honor. Kasi Ma'am Gina. confidential po yun, Your Honor. Ma'am Gina, ang tanong po, trabaho ba ng security officer gastusin, i-release, ilabas yung confidential fund na dinisburse po ninyo? Kung oo po, saan sa joint circular nakalagay yun? Ano yun, sir? Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Umamin din na hindi trabaho, kundi trabaho niya. Kaya lang, yung trabaho niya, nirelinquish niya doon sa security officer kay Colonel La Chica. O, di ba? Nasukol din, mga kababayan, umamin din. Pero alam niya yon. Pilit siyang umiiwas at nag-ugas kamay. Kaya lang, corner na mga kababayan sa pagtatanong ni Atty. Ligutan at saka ni Chis Escudero. Balikan natin, mga kababayan. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang signed or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operation, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release. Yes, Yung Your pag-release po niyo ng pera kay Colonel La Chica, dapat i-liquidate na po niya yun? I-liquidate po niya, Your Honor, after po
matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor, kasi siya po ang eksperto, Your Honor. Pero siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po. Ano yun, Your Honor? Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba? Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga confidential operations activities, Your Honor. Kasi confidential po yun, Your Honor. Wala Hindi po ba akong sang-ayon alam. sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse Yun. direkta Correct. sa beneficiary o recipient? Hindi naman po sinabi, Your Honor, na ako ang magpunta doon sa ground, Your Honor. Kasi wala po akong alam, Your Honor, kung ipapatupad. Cornel na Wala siya po dyan. akong security. Wala po akong access, Your Honor, sa tinatawag na security information, Your Honor. Huling katanungan po kaugnay nito bago kayo ipasa kay Atty. Lagutan. Sa pananaw niyo po ba, sa pag-release niyo kay Colonel Lachica, recipient si Colonel Lachica ng confidential fund o ginampanan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang? Nalibog ko. I'm sorry. Nalibog daw siya. Recipient po ba si Atty. Lachica, Nalito. si Colonel Lachica, o tagapagbigay lang siya ng perang ni-release niyo sa kanya? Wait. Yung pera po ba'y tinanggap ni Colonel Lachica para sa sarili niya? Hindi, Your Honor. Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao? Tinangka po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor. Kasi siya po ang may alam, Your Honor. At saka confidential in nature po, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, hindi siya recipient, si Colonel Lachica. Yun po ang explanation ko sa iyo kanina, Your Honor. Hindi nga po siya recipient. Dili, Your Honor. Okay. Really is in the now. You said, Attorney Proceed, Lagutan. Your Honor. You said that you gave the 125 million pesos to Colonel Lachica, siya yung nag-disperse. Sabi mo kanina, una, kasi yun yung nakasulat sa Joint Circular 2015-01. And then, sabi mo, and then not only that, sinabi mo rin, kasi yun yung utos ng head of agency. Ni Sara. Inday Sara. Now, you were asked saan sa circular nakasulat na po pwedeng mag-disperse ng confidential funds. Isang security officer, hindi mo mahanap. Tama po ba? Tama As po ba, can ma'am? answer, Yes Your or no? Honor. Yes or no? This is a preface to the next question, Your Honor. Witness may answer, counsel. Yes or no? Pakisagot po, Ma'am Gina. Kung hindi niyo po naunawaan, paulit niyo po Wala ito. sa Circular 2015-01 nakasulat dyan na po pwedeng si Colonel Lachica, a security officer, yung mag-disperse ng confidential funds. Wala dyan. Wala dyan. Yes or no? Wala, Your Oh, Honor. yun. So therefore, we are left with Di ba? Wala sa circular, mga kababayan. Ang rason kasi, sumunod lang siya sa utos ni Sara. Umamin din, walaan niya. Ituloy natin, mga kababayan. Ang galing niya ito nilikutan. yes or no? Wala, Your Honor. Oh, wala. So therefore, we are left with only the remaining reason why you gave the confidential funds to Colonel Lachica. Kasi yan. You said yung pangalawang rason. Hindi, dalawang rason po ang ibig sabihin ko, sir. Okay, ma'am, no question yet. Magpapalusot pa. Yes po. You gave the 125 million pesos kasi utos ni VP Sara sa'yo. Tama po ba? Isa po yan sa rason, sir. Yes or no? Yes. Oh. Despite Opo. nothing Yes. in the circular. Yes or no? Kahit wala sa circular. I will ask the next question. Please answer the question, Madam Witness. It's quite easy to answer. Walang magawa yung abogado ni Sara. Being in the circular na po pwedeng sila chika yung mag-disperse ng confidential funds, binigay mo pa rin sa kanya. Tama po ba? Dili na po ihatag, Your Honor, kung wala siya gi-appoint nga security officer. Nagbisaya na naman. Or That's her interpretation, counsel. Yes. That's her interpretation and reason why she gave it to Colonel Lachica. Or is it because you cannot dare question
the Vice President's instruction. Objection, Your Honor, There is argumentative. more than I willing would to answer. sustain it because it was asked and answered already. She gave two reasons, Counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun po yung Honor. dalawang rason ba't niyo binigay kay Colonel Lachica. Yes, Your Honor. Okay. Malinaw, diniin na mismo. Mga kababayan ni Miss Gina Acosta, yung kanyang head of agency, si Sara Duterte mismo, mga kababayan, ang salarin. Ano pa, mga kababayan, di ba? Malinaw pa, mga kababayan, sa sikat ng araw. Mas malinaw sa sikat ng araw, mga kababayan, si Sara talaga po ang salarin ng lahat.